Ang Thunder 19-1 record na, ang best start nila sa kanilang franchise. Parang nasa 4 na team pa lang ang nagpahirap sa kanila ngayong season. Kung alin pa yung least expected, nakabalik na rin si Jalen Williams mula sa kanyang injury. Meron siyang 11 points, 4 rebounds, 8 assists versus Phoenix Suns. Si SGA naman 5 sunod ng games na merong 30 or more points. Parang OKC yung dating Golden State 10 years ago. 2015 nag-champion, 2025 ang Thunder nag-champion. 2016 na-break ang record sa NBA na may pinakamaraming panalo. Ang OKC naman 2026 papunta sa direksyon na yon, puwera usog. Nakalinya na maging dynasty ang OKC na nasa lower market team. Kaso walang Cleveland at LeBron na makakaharap ang Thunder kung sakali galing ng East. At wala din silang makakatapat na Rocket type team at Thunder type team sa West. At sinong player yung susunod na if you can beat them, join them? Parang si Anthony Edwards, nakikinita-kinita ko na dahil hirap siyang manalo sa Thunder, aminado din siya. Isa pa, idol din niya si Kevin Durant. Hindi naman na overbap ang Thunder dahil number 3 sila sa offense, number 1 sa defense at sa ibang mga stats, kasama pa rin naman sila sa top 10. Meron pang mga player ang na-injured or wala sa lineup sa kasagsagan ng 19-1 record. Sila ang may well-spread lineup sa buong NBA ngayong season. Bukod kay Williams na nakalaro last game, merong nagagamit ang OKC na 11 players na merong 20 minutes pataas. Sila ang merong top 11 player na ginagamit sa rotation. Hindi pa kasama dyan yung mga pillar na nagkakaroon ng magandang game. Bago na injured si AJ Mitchell versus Suns, meron siyang average na 15 points, 3 rebounds, 3 assists, 45 and 32%. Si Mitchell, second rounder na nakuha ng Thunder last 2024 draft. Ang original talagang kumuha sa kanya, Knicks. Tinrade lang sa OKC kapalit ang number 40 pick na ginamit din naman ng Knicks paalis sa kanila. Nasa second season pa lang siya ngayon. Sophomore year pa lang. Technicality, international player din siya. Yung tatay niya, American player na naglaro sa Belgium dati. Naging citizen siya ng Belgium at naglaro sa under 18 team. Bago lumipat ng France at naging kakampi si Victor Wembanyama. Bago naglaro sa NCAA sa loob ng 3 taon. Naging professional player na ng matagal si AJ Mitchell. Kaya naman siya bumagsak sa draft board dahil nung sumali siya 22 years old na. Ganitong mga player yung hinahanap ng ibang mga team. Kaso nababagalan yung development. Ang OKC merong sapat na oras at panahon para mag-intay sa katulad ni Mitchell dahil meron pa silang 3 star na nagagamit. Sa technicality din sa lineup ng OKC, nakakita na sila ng pamalit kung sakaling maipit sila sa second tax apron sa mga susunod na taon. Pwede pa sila makakita ng katulad ni Mitchell sa mga susunod na taon din dahil sa dami ng draft picks na meron ng OKC. Isa pang option doon ng OKC, i-trade si Mitchell kapalit ng ibang draft picks sa ibang taon. Ang tanging makakapigil lang ata sa OKC ngayon, tanggalin ng NBA yung restriction na nilagay nila sa CBA. Nasa 5 taon nang ini-spam ng Thunder ang draft. Merong pang next 5 years. Ang isa sa pinaka-critical sa next 5 years ng OKC yung 2028. Maghahanap yan ng team na makukunan nila ng first rounder para sa 2028. 4 na team lang so far ang merong own na first rounder. Ito yung sa kanila talaga at hindi galing sa ibang team. Meron kasi doon na meron ng transaction. Sa 4 na team na yon ay Detroit, Houston, Memphis at Los Angeles Lakers. Ang Suns expected na ngayong season magiging isa sa tanking team. Nawala pa si KD at si Bradley Beal. Naiwan si Devin Booker na nag-a-average ngayong season ng 25 points, 4 rebounds at 7 assists per game. Injured pa si Jalen Green na dapat siya ang second best player kay Booker. Nasa Suns ngayon yung isang player na merong pinakamataas na value kung ilalagay mo sa isang contender na team. Kaso ayaw kunin ng mga contender, si Dillon Brooks. Nag-a-average siya ng 21 points, 3 rebounds, 44% sa field at 32% sa 3-point area. Lahat ng napuntahan niyang team, 3 pa lang naman yun, naging competitive. Memphis, Rockets, ngayon naman Suns na top 6 pa rin sa West at mas nananalo pa sila kumpara sa ibang team. Mula nang umalis ng Memphis,
Itong si Dillon Brooks, nagka-lechon de leche na yun eh. Biruin mong nag-i-improve pa si Brooks ngayon. Siya ang second best player ng Suns. Kaya di umano ayaw kunin ng mga contender na team si Brooks dahil sa mga antics niya, bad reputation, hindi magpipit sa lineup. Kaso nagagawa naman niya dito sa Phoenix Suns. Masyado di umanong emotional si Dillon Brooks, kaya nga hindi siya ni-renew ng Memphis lalo na nung inasar niya si LeBron. Hindi rin makukonsider na best 3-and-D player si Brooks dahil below average ang 3-point shooting niya, 32%. Pero mas marami siyang way na makascore kumpara sa ibang 3-and-D player. Parang ang mas gugustuhin pang ka-teammate nila tong si Dillon Brooks kesa dun sa nagti-TikTok. Isa din siya sa best physical defender ngayon. Tatrash talking ka pa niya, kaso ang problema dahil sa reputasyon ni Dillon Brooks, naiiba yung impact ng trash talk niya, lalong lumalakas yung player. Maraming hindi mag-a-agree dito pero siya lang yung nakita ko talagang katulad ni Brooks ngayon si Dennis Rodman. Dahil dati ayaw din ng iba mga contender na team kay Rodman dahil sa antics niya. Pero si Jordan ang nakapagpaamo sa kanya. 3 championship pa yung nakuha. Kung merong team din na makakapagpaamo kay Dillon Brooks, malaking value para sa kanila. At sinong team yung magte-take ng risk